Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 231. Bro, huwag ka lang tumingin. Kumain ka na, sabi ng binata kay Huang Feng nang makitang matagal nang hindi kumikibo si Huang Feng. Tiningnan ni Huang Feng ang pagkain sa kanyang harapan na natangay at medyo hindi makapagsalita. Gusto kong kumain pero dapat mag-iwan ka man lang para sa akin. Hindi ako nagugutom. Nako, hindi naman ako magalang. Sa totoo lang, hindi rin naman ako masyadong nagugutom. Sabi ng binata habang kumakain, dahilan para magpahayag si Huang Feng ng matinding pagdududa sa kanyang mga sinabi. Bro, anong ginagawa mo? Bakit hindi kita nakita kanina? Tumingin si Fatso kay Huang Feng at sinabing may pagdududa. Siyempre, kahit na tinanong niya si Huang Feng, hindi huminto ang paggalaw ng kanyang mga kamay. Kilala mo ba yung iba dito? Tanong ni Huang Feng. Hindi ko masabi lahat pero karamihan sa kanila kilala ko. Kung tutuusin, napakalaki lang ng upper echelons ng Qing province. Lalo na sa mga second generations na tulad namin, lagi kaming nagkikita. Ang pagtitipon ngayon at ang handaan bukas, kaya natural na magkakilala kami, sabi ng matabang lalaki. Gayunpaman, hindi ako pamilyar sa iyo. Normal lang yun kasi I am not in the same circle as you. Hindi ako dinala ng iba ngayon. Sinabi ni Huang Feng nang walang anumang kahihiyan. Kaya pala, akala ko kasi naging masama ang memorya ng matabang kapatid na ito. Sabi ng matabang binata, hindi bale. Susundan mo ako sa hinaharap. Paprotektahan kita. Labis na naguguluhan si Huang Feng habang nakatingin kay Fatty na puno ng pagmamalaki. Gayunpaman, hindi nagtagal ay ipinaunawa ni Fatso kay Huang Feng na talagang marami siyang kakilala at handa siyang protektahan si Huang Feng dahil tinutulungan niya si Huang Feng na ipakilala ang ibang mga taong naroroon. Sa pamamagitan ng kanyang pagpapakilala, nakilala rin ni Huang Feng ang maraming tao na naroroon. Siyempre, ang mga pangunahing ay ang pangalawang henerasyon. Sa mga matatanda naman, hindi sila pinakilala ni Fatso. Ang mga taong ito ay ang pangalawang henerasyon ng matataas na antas ng lalawigan ng Qing. Siyempre, mayroon ding hindi dumating. Sa kanila, ang pinakasikat ay ang pinakasikat na ikalawang henerasyon ng lalawigan ng Qing. Alam mo ba kung sino siya? Sabi ng binatang si Fatso. Hindi ko alam, diretsyong sagot ni Huang Feng. Siya ang anak ng pinakamayamang tao sa Qing province. Siya rin ang pinakamayamang tao sa Qing province, Tung Zian. O bakit hindi siya dumating? Nagkunwaring nalilito si Huang Feng at nagtanong. Nabalitaan ko na binugbog siya, at sobrang miserable. Nabali ang mga paa niya. Gayunpaman, deserve naman ng brat na iyon. Matagal ko na siyang ayaw. Kadalasan ay napaka-arrogant niya at nakakasakit ng maraming tao. Kaya naman, sa pagkakataong ito, baka hindi na niya alam kung sino ang bumugbog sa kanya. Masyado siyang maraming kaaway, sabi ng matabang binata. Nang banggitin niya na binugbog si Tung Zian, may bakas ng schadenfreude. Hindi magandang maging masyadong mayabang, sabi ni Huang Feng. Siyempre, mas alam niya ang sitwasyon ni Tung Zian kaysa sa iba. Gayunpaman, ang taong ito ay mukhang hindi masyadong sikat. Siyempre, kulang talaga ang mga mambabula sa paligid niya. Ang tao sa club sa araw na iyon ay dapat isa sa kanila. Gayunpaman, hindi niya nakita ng malinaw ang mukha ng taong iyon noong araw na iyon, kaya hindi niya alam kung nandito ba ang tao ngayon. Tama na yan. Marami sa ikalawang henerasyon ng Qing province ang ayaw sa kanya, ngunit ang kanyang ama ang pinakamayamang tao sa Qing province. Hindi man natin siya gusto, walang kwenta. Kailangan natin itong tiisin. Gayunpaman, sa pagkakataong ito siya ay nabugbog ng husto, maraming tao ang lihim na natutuwa, sabi ng binata na si Fatso. Pagkatapos nito, sinabi ng binatang si Fatso kay Huang Feng ang maraming bagay sa pagitan ng ikalawang henerasyon, tulad ng karera, pakikipaglaban, pakikipagkompetensya para sa mga kababaihan, at iba pa. Ang lahat ng ito ay mga kagiliw-giliw na bagay na nangyari sa pagitan ng ikalawang henerasyon. Makikitang napakadaldal ng lalaking ito. Hindi niya alam kung nakita niya si Huang Feng na nakalulugod sa mata o kung siya ay kadalasang ganoong tao. Anyway, marami silang napag-usapan ni Huang Feng.
Gayunpaman, ang taong ito ay natuklasan ng kanyang ama hindi nagtagal, at siya ay direktang tinawag. Kuya, ito ang business card ko. Kung kailangan mo ng tulong ko sa hinaharap, maaari mo akong tawagan. Nang umalis siya, nag-iwan ng business card ang binata para kay Huang Feng, at pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Zing Shuai, sapat na espesyal ang pangalang ito, ngunit nang bigyan siya ng kanyang ama ng pangalang ito, tiyak na hindi niya akalain na magiging ganito siya. Tiningnan ni Huang Feng ang business card at nakangiting sinabi. Hindi naman talaga kagwapuhan ang itsura ng binata kanina lang. Not to mention na mataba ang katawan, ordinaryo lang ang mukha. Sa karamihan, hindi ito pangit. Gayunpaman, para sa gayong tao, si Huang Feng ay walang gaanong intensyon na makipagkaibigan sa kanya ngayon. Siyempre, maganda pa rin ang pakiramdam ng kabilang partido. Bagamat medyo pala kaibigan, napakahusay ng kanyang karakter. Wala siyang yabang sa ikalawang henerasyon ng mayayaman. Nang malaman niya na si Huang Feng ay hindi isang tao sa kanyang bilog, hindi niya ito hinamak. Ano bang iniisip mo? Walang kamalay-malay, bumalik si Su Yamo sa sulok na ito. Para naman kina Xi Mengjiao at Tang Mazo, hindi pa sila bumabalik. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit maagang bumalik si Su Yamo ay dahil sa takot niya na si Huang Feng ay maiinip dito mag-isa, kaya gusto niyang bumalik ng maaga. Kung tungkol sa pagkikita ng mas maraming tao, sapat na dapat si Xi Mengjiao. Wala, sabi ni Huang Feng. Kaibigan mo ba ang taong iyon? Nakita ni Su Yamo na may umalis sa tabi ni Huang Feng at naisip na kilala niya si Huang Feng. Hindi, ito ang unang pagkakataon na nakita ko siya, ngunit ang taong ito ay medyo mainit ang loob. Ikan-away ni Huang Feng ang business card sa kanyang kamay at sinabi. Zing Shuai. Medyo espesyal ang pangalan niya, sabi ni Su Yamo. Hindi niya kilala ang taong ito. Si Su Yamo at Xi Mengjiao ay nasa Qing Province sa loob ng ilang taon, ngunit kadalasan ay wala silang gaanong pakikipag-ugnayan sa mga mayayamang pangalawang henerasyong ito. Bagamat kadalasang naririnig ng mga mayayamang ikalawang henerasyon ang kanilang mga pangalan, mukhang walang gaanong intensyon ang dalawa na makipag-ugnayan sa mga mayayamang pangalawang henerasyon dito. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay medyo kilala sa kanilang mga matatanda. Sa katunayan, nakilala ni Su Yamo at Xi Mengjiao ang marami sa mayayamang ikalawang henerasyong ito noong sila ay nasa Beijing. Halatang mas mataas ang kalidad ng mga mayayamang second generation na iyon kaysa sa mga tao dito, pero kahit ganoon, hindi sila mahilig makipag-hangout sa kanilang dalawa, lalo pa itong mga tao dito. Oo, ngunit ang kanyang hitsura ay hindi tumutugma sa kanyang pangalan, nakangiting sabi ni Huang Feng. Siya nga pala, sabi mo pinakonsign mo si Manager Wen para ibenta. Ano yun? Tanong ni Su Yamo. Ito ang mas inaalala niya dahil kadalasang nagpapadala si Huang Feng ng ilang mga antik dito, at malaki ang pagkakaiba ng presyo ng mga antik. Kung nagbenta si Huang Feng ng isang napakahalagang antik, malamang nakikita siya ng malaking halaga at umalis sa kumpanya. Sa makatuwid, gustong malaman ni Su Yamo kung bakit may mga antigo si Huang Feng. Hindi niya ito masyadong inisip. Maliit na bagay lang, sabi ni Huang Feng. Hindi niya alam kung magkano ang maaaring ibenta ng painting, kaya hindi na siya umimik. Kabanata 232. Matapos marinig ang sinabi ni Huang Feng, gumaan ang loob ni Su Yamo. Gayunpaman, naramdaman niya kaagad na siya ay medyo makasarili. Gusto lang niya na huwag umalis si Huang Feng at huwag magbenta ng anumang mahahalagang antik. Para kay Huang Feng, maaaring hindi niya gustong maging security guard sa kumpanya magpakailanman. Lalo na nang tinawag ni Manager Yuan si Huang Feng bilang isang maliit na security guard. Mahirap igarantya na hindi magiging komportable si Huang Feng. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Su Yamo kay Huang Feng, mayroon ka bang iniisip na magpalit ng posisyon? Kung gagawin mo, maaari mong sabihin sa akin. Hindi mahalaga kung hindi ka pamilyar dito. Maaari mong matutunan ito ng dahan-dahan. Panipi, kitang-kita ang kahulugan ni Su Yamo. Hanggat gusto ni Huang Feng na magpalit ng posisyon, tutulungan niya itong ayusin, kahit na hindi pamilyar si Huang Feng sa posisyon. Not for the time being. I think masarap maging security guard ngayon. Hindi inisip ni Huang Feng na sa Changzhou Company, walang posisyon na angkop para sa kanya maliban sa seguridad.
Pagkatapos ay kapag gusto mong magbago, ipaalam sa akin, sabi ni Suyamo. Tumango si Huang Feng. Nang matapos ang handaan ay hindi na umalis ang lahat. Sa halip, tumalikod sila at pumunta sa isa pang bulwagan kung saan gaganapin ang auction. Ang upuan ni Huang Feng ay talagang nasa tabi ni Suyamo, na talagang nagkataon. Salamat sa pagpunta sa Jiaxing auction namin ngayon. Sana makuha ng lahat ang gusto nila sa huli. Umakyat sa entablado si Manager Wen at gumawa ng maikling talumpati. After that, umalis na siya. Lumapit ang isang taong mukhang auctioneer. Ang bawat isa ay may hawak na booklet. Ipinakilala ng booklet ang lahat ng mga bagay na isusubasta ngayong gabi. Nasa booklet din ang painting ni Huang Feng. Maliban doon, mayroon ding iba pang mga bagay. Nagsimula na ang auction. Sa simula, walang maraming magagandang bagay na dapat ay auction, na hindi nakapukaw ng interes ng karamihan sa mga tao. Gayunpaman, mayroon ding mga tao na lumahok sa auction. Ang mga taong ito ay maaaring talagang nagustuhan ng mga bagay na ito o hindi naisip na magbid para sa mga susunod na item. Gayunpaman, nais nilang mag-iwan ng magandang impresyon sa iba sa auction na ito. Si Tang Mazo ay isa sa kanila. Sa naunang payo ni Suyamo, nagbago na ngayon ang iniisip ni Tang Mazo. Gusto niyang mag-ugat sa Qing Province, at ngayong gabi ay talagang isang pagkakataon. Dati, ginamit niya ang piging bilang isang pagkakataon upang makilala ang ilang mga tao. Ngayong lumahok na siya sa auction, maaari na siyang mag-iwan muli ng impresyon sa iba at ipaalam sa kanila na hindi lang siya naruroon para sa kasiyahan. Tumingin si Huang Feng kay Tang Mazo, na hindi kalayuan sa kanya, ngunit pinulupot niya ang kanyang mga labi. Ang mga taong ito ay talagang mayaman. Wala pang magandang bagay, ngunit ang presyo ay nasa 10,000 o kahit na 100,000. Gumastos si Tang Mazo ng mahigit 200,000 para bumili ng classical na relo. Ang susi ay ang relo na ito ay magagamit lamang bilang isang koleksyon. Halatang hindi ito bagay sa suot. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya rito. Siya ay talagang mayaman. Gayunpaman, si Suyamo, na nasa tabi niya, bagamat tinitingnan niyang mabuti ang bawat item kapag lumabas ito, hindi siya lumahok sa auction. Habang iniisip ito ni Huang Feng, nagtanong si Suyamo sa tabi niya sa mahinang boses, "May nakita ka bang nakapukaw ng atensyon mo?" "Hindi." Umiling si Huang Feng at sinabing, "Wala akong interes sa pagkolekta. Ang mga bagay na ito dito ay walang silbi maliban sa koleksyon." Ngumiti si Suyamo. Ganito talaga ang kaso. Sa mata ng mga taong hindi mahilig mangolekta, ang mga bagay na ito ngayong gabi ay talagang walang silbi. Hindi nagtagal, lumabas na ang painting ni Huang Feng. Dahil hindi nila alam kung sino ang may akda ng painting na ito, hindi naman mataas ang valuation ng auction house dito. Imposibleng ilagay ito sa dulo ng auction. Ngayon, noong nasa kalagitnaan na ang auction, nararapat na ilabas ito. Lahat, mangyaring tingnan ang painting na ito. Malakas na sabi ng auctioneer sa stage. Pagkatapos noon, maingat na inilabas ng dalawang magagandang MC ang painting scroll. Nakikita ng lahat ang pattern dito sa pamamagitan ng projection. Siyempre, kung may interesado, maaari rin silang umakyat sa entablado para tingnang mabuti pagkatapos ng auctioneer sa pagpapakilala. Siyempre, hindi nila ito mahawakan ng kanilang mga kamay. Ang may akda ng pagpipinta na ito ay si Wu Tangzi. Maaaring ang lahat ay medyo hindi pamilyar. Sa totoo lang, hindi ko rin siya narinig. Pagkatapos magsalita ng auctioneer, ngumiti siya at sinabing, "Gayunpaman, bagamat hindi sikat ang may akda na ito, hindi nito tinatakpan ang katotohanan na ang pagpipinta na ito ay isang mahusay na piraso ng trabaho. Ang konsepto, istruktura, at mga diskarte sa pagpipinta nito ay napakanobela. Wala pa tayong nakikitang ganito dati. At saka, hindi naman mababa ang kahirapan sa pagpipinta. Gayun din, nais kong idagdag na ang pagpipinta na ito ay tinaya ni Elder Feng ng Baolei Pavilion. Kinumpirma niya na ito ay isang kayamanan ng walang pag-aalinlangan, dagdag ng auctioneer. Nagkaroon ng ilang talakayan sa mga tao sa ibaba. Malinaw na marami sa kanila ang nakarinig tungkol kay Elder Feng mula sa Treasure Gathering Pavilion. Ang mga bagay na tinaya niya ay bihirang mali. Dahil dito, maraming tao ang nagpahayag ng kanilang pagkagusto sa painting na ito. Sige, 500,000 ang panimulang presyo ng painting na ito. Bawat increment ay hindi dapat bababa sa 10,000.
Magsisimula na ang auction. Number 38, magbid ng 510,000. Number 19, magbid ng 520,000. Tuldok 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 tuldok. Ang presyo ay patuloy na tumaas, ngunit ang rate ng pagtaas ay hindi masyadong mataas. Ang bawat pagtaas ay 10,000. Gayunpaman, nang marinig niyang may nagtaas ng presyo, nakahinga ng maluwag si Huang Feng. Tila hindi mabibili ang pagpipinta na ito. Bukod dito, ang presyo ay tiyak na mas mataas kaysa sa Baolei Pavilion. Gusto mo talaga? Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Suyamo sa gilid. Hindi nakakagulat na magtanong si Suyamo ng ganoong tanong. Mula nang may hayag ang pagpipinta, ang atensyon ni Huang Feng ay nakatuon dito. Halatang iba ito sa dati. Dati, kapag may mga bagay na isinusubasta, si Huang Feng ay sinulyapan lamang ang mga ito at walang pakialam. Gayunpaman, pagkatapos may hayag ang pagpipinta na ito, umupo ng tuwid si Huang Feng. Malapit sa kanya si Suyamo at naramdaman pa niya na medyo kinakabahan si Huang Feng. Ano? Blanco ang tanong ni Huang Feng. Dati, binibigyang pansin niya ang auction at hindi narinig ang sinasabi ni Suyamo. Bawat bid ay nagpapabilis ng tibok ng puso ni Huang Feng. Walang ibang paraan. Ang bawat bid ay 10,000 yuan, na higit pa sa kanyang buwanang sweldo. Si Huang Feng ay likas na kinakabahan at matulungin. Sa pagkakataong ito, walang sinabi si Suyamo. Sa halip, direktang itinaas niya ang karatula sa kanyang kamay at tumingin kay Huang Feng. Wala naman. Gayunpaman, sa kanyang puso, iniisip niya na dahil nagustuhan ni Huang Feng ang pagpipinta na ito, matutulungan niya itong bilhin ito. Number 35, magbid ng 620,000. Narinig ang boses ng auctioneer. Number 35 ang number ni Suyamo. Tumingin si Huang Feng kay Suyamo na may pagtataka at nagtanong, gusto mo ang painting na ito? Hindi inaasahan ni Huang Feng na gustong bilhin ito ni Suyamo para sa kanya. Naisip niya na gusto rin ni Suyamo ang painting na ito. Kung hindi, hindi siya sasali sa bidding. Kabanata 233. Oo, hindi ito itinanggi ni Suyamo. Kung nagustuhan niya ba talaga o hindi, siya lang ang makakaalam. Nagpatuloy ang bidding, at dahan daw ang tumaas ang presyo. Director Yuan, ang henyong iyon na si Suyamo ay tila nagbibid para sa painting na ito. Sa oras na ito, isang tao sa grupo ni Manager Yuan ang nakakita sa mga aksyon ni Suyamo at mabilis na ipinaalam kay Manager Yuan. Matapos marinig ito ni Manager Yuan, lumingon siya kay Suyamo. Oo naman, gumawa siya ng isa pang bid. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang karatula sa kanyang kamay at sumama sa bidding. Isa sa mga dahilan kung bakit nandito ngayon si Manager Yuan ay para magdagdag ng ilang problema kina Suyamo at Xi Mengzhao. Siya ngayon ay kumakatawan sa impluwensya ni Landau sa Qing Province. Sa orihinal, sila ang naging pangunahing katunggali ng Changzhou Group. Kaya naman, hindi niya inisip na gamitin ang pagkakataong ito para matikman ang sarili nilang gamot. Kasabay nito, nais din niyang ipaalam sa iba ang lakas at tapang ni Landau. Noong una, hindi namalaya ni Suyamo na si Manager Yuan at ang iba pa ay sumali sa bidding. Kung tutuusin, maraming tao ang nagtataas ng kanilang mga senyales, at imposibleng tingnan niya ito isa-isa. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang bilang ng mga taong sumasali sa bidding ay paunti-unti. Sa wakas, napansin niya ang gawin ng kabilang partido at bahagyang kumunat ang noo. Nakakainis talaga ang lalaking yun. Hindi lang niya sinasadyang iset up kami, pero ngayon, inaaway niya talaga si Sister Yamo para sa isang bagay na gusto niya. Kasuklam-suklam talaga. Napansin din ni Xi Mengzhao na nasa tabi niya ang gawin ni Manager Yuan at nakakunot ang noo niyang sinabi. Hindi nag-atubili si Suyamo at muling itinaas ang karatula sa kanyang kamay. Okay, number 35 has made a bid of 750,000 yuan. Meron bang gustong magbid ng mas mataas? I have to say that this painting is really a rare collectible. Bagamat itong si Wu Tangzi ay hindi kilala, hindi siya masama. Ang painting na ito ay maaaring tumaas ang halaga sa hinaharap, sabi ng auctioneer. Nakakainis din ang lalaking ito, sabi ni Xi Mengzhao. Sa sinabi ng auctioneer, kitang-kita na gusto niyang mas marami ang sumali sa bidding. Sa ganoong paraan, mas mahirap para kay Suyamo na makuha ang painting na ito.
Iyon ang dahilan kung bakit sinabi iyon ni Xi Mengzhao. Si Huang Feng ay masaya ngunit nag-aalangan. Masaya siya dahil sa kanyang pagpipinta. Kung mas mataas ang presyo ng bidding, mas mataas ang kanyang kita. Nag-alinlangan siya dahil kasama si Su Yamo sa bidding. Bukod dito, siya ang gumawa ng pinakamataas na bid. Kung ang kanyang pagpipinta ay naibenta kay Su Yamo sa huli, hindi ba't ito ay katumbas ng pagbebenta niya ng painting kay Su Yamo at kumita ng pera ni Su Yamo? Nakaramdam ito ng kaunting awkward kay Huang Feng. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ang kakulaitan ni Huang Feng. Itinaas muli ni Manager Yuan ang kanyang paddle, at sa pagkakataong ito, hindi niya itinaas ang presyo ng 10,000, kundi 50,000. 800,000. President Su, ikinalulungkot kong alisin ang paborito mong painting. Gusto ko rin ang pagpipinta na ito. Hindi ko mapigilan. Hindi lamang nagbid si Manager Yuan, ngunit pinukaw din niya si Su Yamo. Sa mga oras na ito, silang dalawa lang ang sumasali sa auction. Ang iba pang mga taong naruroon ay nakatingin din sa kanilang mga galaw. Dahil dito, labis na nasiyahan si Manager Yuan. Noong una ay, gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para ipalaganap ang pangalan ng Landau Group sa Qing Province. Kasabay nito, nais niyang ipaalam sa iba ang lakas ng Landau Group. Ngayon na mayroong isang kakompetensya upang magsilbi bilang isang foil, hindi ito maaaring maging mas mahusay. Hindi tumugon si Su Yamo sa kanyang mga salita. Sa halip, mahinahon niyang itinaas ang kanyang sagwan. 810,000. Nagbid ang magandang babae na ito ng 810,000. Mayroon bang gustong magbid ng mas mataas? Nagmamadaling sumigaw ang auctioneer. Gayunpaman, kahit na sinabi niya iyon, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa direksyon ni Manager Yuan. Obviously, tinatanong niya si Manager Yuan. Alam din niya na kung may gustong sumali sa bidding, dapat itong taong ito. Oo naman, hindi siya binaygo ni Manager Yuan. Muli niyang itinaas ang kanyang sagwan. 850,000. 850,000. Ang ginoong ito ay nagbid na 850,000. Meron pa bang gustong tumawad? 850,000 ang pupunta ng isang beses. Sabi ng auctioneer habang nakatingin sa direksyon ni Su Yamo. Itinaas din ni Su Yamo ang kanyang paddle ng walang pag-aalinlangan. 900,000. Ang boses ni Su Yamo ay umalingaw sa auction hall sa unang pagkakataon. Ang walang pakialam na tono ni Su Yamo ay nagdulot ng panibagong pag-uusap sa bulwagan. 1,000,000. Muling umalingaw ang boses ni Manager Yuan. Ang kanyang bid ay nagpalakas sa bulwagan. Sa katunayan, alam ng lahat na ang presyo sa oras na ito ay lumampas na sa presyo ng pagpipinta. Bagamat maganda ang husay ng pagpinta, kung tutuusin, hindi kilalang tao ang may akda. Malaki ang epekto nito sa halaga ng pagpipinta. Kung tutuusin, kadalasan, nakolekta lang nila ang mga gawa ng mga sikat na master. Ang mga gawaing tulad nito ay hindi masyadong mahalaga. Tulad ng para sa pagpipinta na ito, tinansya ng lahat na ang huling presyo ay nasa pagitan ng 700,000 hanggang 800,000. Ito ay isang makatwirang presyo. Kung ito ay mas mataas, ito ay hindi katumbas ng halaga. Ngayon, ang mga bid ni Su Yamo at Manager Yuan ay tila walang intensyon na huminto. Ang dahilan kung bakit pinag-uusapan ito ng lahat ay malinaw na dahil ang presyo ay lumampas na sa halaga ng pagpipinta ng marami. Bukod dito, makikita ng lahat na magkasalungat sina Su Yamo at Manager Yuan. Ngayon, ito ay hindi kasing simple ng pagbili lamang ng isang pagpipinta. Kung tungkol sa sama ng loob ng dalawa, narinig na ito ng lahat noon pa. Obviously, silang dalawa ngayon ang nagdadala ng sama ng loob sa pagitan ng mga kumpanyang nasa likod nila sa auction. Likas na masaya ang auction house. Kung mas mataas ang presyo, mas maraming komisyon ang kanilang makukuha. Kaya naman, hindi na sila makapaghintay na mag-away ang mga tao sa isa't isa sa auction. 1,050,000. Itinaas muli ni Su Yamo ang kanyang placard at sinabi. Kalmado pa rin ang mukha niya gaya ng dati. Ang pagiging mahinahon niya ay ikinahihiya ng maraming lalaki sa kanilang kababaan. Sa oras na ito, dahan-dahang nakilala ng mga tao sa eksena si Su Yamo. Dati, narinig ng lahat ang tungkol sa dalawang magagandang boss ng Changzhou Group. Gayunpaman, hindi marami ang talagang nakakita sa kanila. Ang isa ay dahil matagal na silang hindi bumangon.
Ang isa pa ay natural dahil hindi interesado sina Suyamo at Exi Mengzhou sa mga pagtitipon ng kasalukuyang ikalawang henerasyon. Kung tungkol sa mga pagtitipon ng mas lumang henerasyon, hindi sila kwalipikado noon. Sa makatuwid, humantong ito sa sitwasyon kung saan narinig ng lahat ang tungkol sa kanilang ngunit hindi sila nakilala. Gayunpaman, ngayon, ginamit din ni Suyamo ang pagkakataong ito para alalahanin siya ng mga tao sa eksena. Isang babaeng may parehong kagandahan at talento. Maging ang marami sa ikalawang henerasyon ay tumingin kay Suyamo ng may nagniningning na mga mata. Bagamat, narinig ng ilang tao na tinutugis nitong Xian si Suyamo noon, ngunit hindi siya nagtagumpay. Hindi nito napigilan ang lahat ng ikalawang henerasyon sa pagpapantasya tungkol kay Suyamo. Makapangyarihan ang background nitong Xian, ngunit marami sa mga tao sa eksena ay hindi gaanong mas masahol kaysa sa kanya. Hindi sila natatakot sa kanya. Kabanata 234. 1,200,000. Medyo nagtaas na naman ang presyo si Manager Yuan. Actually, medyo kinakabahan siya ngayon. Bagamat siya ang General Manager ng Landau Group sa Qing Province, halatang imposible para sa kumpanya na ibalik sa kanya ang mga ganoong bagay. Siya lamang ang magbabayad para dito. Kaya naman, kung masyadong mataas ang presyo, mararamdaman niya ang kurot. Noong una, naisip niya na matatakot si Suyamo sa kanya. Gayunpaman, sa pagtingin sa kasalukuyang sitwasyon, si Suyamo ay tila mas determinado kaysa sa kanya. Ganoon ba talaga niya kagusto ang painting na ito? Ganyan ba talaga kaganda ang painting na ito? Hindi alam ni Manager Yuan kung paano pahalagahan ang painting na ito. Ang dahilan kung bakit niya itinaas ang presyo ay para lang labanan si Suyamo. Ngayong lumagpas na ang presyo sa kanyang puso, natural niyang mararamdaman ang kurot. Pagkatapos magbid, gusto niyang magsabi ng ilang salita para itulak si Suyamo pabalik. Gayunpaman, sino ang nakakaalam na si Suyamo ay hindi man lang nagdalawang isip at muling itinaas ang kanyang sagwan. 1,300,000. Manager Yuan, pasensya na. Gusto ko rin ang bagay na ito. Kung talagang gusto mo ito, natatakot ako na ang presyo na ito ay hindi sapat. Sabi ni Suyamo. Nang makita ang kalmadong hitsura ni Suyamo, talagang naghinala si Huang Feng na magpapatuloy siya sa pagbibid hanggang sa itulak niya si Manager Yuan pabalik. Dahil dito, nagkaroon si Huang Feng ng bagong pag-unawa sa mga mapagkukunang pinansyal ni Suyamo. At the same time, lalo siyang nag-alinlangan. Hindi niya gustong sayangin ni Suyamo ang perang ito. Sa kanyang opinyon, ang pagpipinta na ito ay isa lamang sa maraming bagay na nakuha niya sa storage box. Hindi ito nagkakahalaga ng napakaraming pera. Kung gusto ni Manager Yuan na bilhin ito, hayaan mo siya. Gayunpaman, hindi niya gustong gastusin ni Suyamo ang perang ito. Yamo, gusto mo ba talaga itong painting? Bulong ni Huang Feng kay Suyamo. Anong mali? Medyo na-curious si Suyamo. Natural, hindi ito dahil nagustuhan niya ito. Ito ay dahil nakita niya na si Huang Feng ay tila nagustuhan ito. Iniisip kung paano siya binigyan ni Huang Feng ng isang kwintas noong nakaraan, dapat din niya itong bigyan ng isang espesyal na bagay. Wala man lang kwenta ang mga damit kanina. Pagkatapos ng lahat, sa nominally, binili niya ito para sa isang kaibigan. Gayunpaman, sa pagtingin kay Huang Feng ngayon, tila hindi niya masyadong gusto ang pagpipinta na ito. I don't think this painting is worth so much money. You'd better not waste this money. If you really like these paintings, I can give you some in the future. Sabi ni Huang Feng. Kung hindi niya kailangan ng startup funds ngayon, maibibigay niya ang painting na ito kay Suyamo. Gayunpaman, kahit na hindi niya ito magawa ngayon, tiyak na maibibigay niya ang pagpipinta na ito kay Suyamo sa hinaharap. Ilan? Si Suyamo ay medyo natigilan. Kahit na ang pagpipinta na ito ay hindi katumbas ng kasalukuyang presyo, ito ay nagkakahalaga pa rin ng daan-daang libo. Sinabi talaga ni Huang Feng na bibigyan niya siya ng ilang. Magkano kaya iyon? Yeah, to tell you the truth, ang painting na ito ay nabili ng isang kaibigan ko. It's really not worth so much money. Masasabi lamang ito ni Huang Feng upang iwaksi ang iniisip ni Suyamo na mag-aaksaya ng pera. Kaibigan mo, hindi ba, dahil gusto mo ang painting na ito? Muling natigilan si Suyamo. Nagkamali lang ba siya ng hula? Gusto ko. Kailan ko sinabi na gusto ko ito?
Hindi ko alam kung paano pahalagahan ang mga kwadro na ito. Paano ko ito magugustuhan? Si Huang Feng ay natigilan din sa mga salita ni Suyamo. Oh, nakikita ko. Naunawaan ni Suyamo na ang dahilan kung bakit binigyang pansin ni Huang Feng ang pagpipinta na ito noon ay hindi dahil sa nagustuhan niya ito, ngunit dahil ang pagpipinta na ito ay na-auction ng kanyang kaibigan. Kaya naman, binigyan niya ito ng pansin. Mukhang mali talaga ang hula niya. Gayunpaman, tumingin si Suyamo kay Manager Yuan sa hindi kalayuan. Hindi pa rin siya tuluyang sumusuko sa pagbid sa kanyang puso. Kahit na ayaw niyang bilhin ang painting na ito, maaari pa rin siyang gumawa ng ilang sorpresa para kay Manager Yuan. 1,500,000. Matapos mag-alinlangan saglit si Manager Yuan, muli siyang nagulat ng isang numero na nagpatigilan sa lahat ng nasa eksena. Bagamat sinasabing hindi kinukuha ng isang ginoo ang gusto ng iba, talagang gusto ko ang pagpipinta na ito. Gusto ba ni Pangulong Su na humiwalay dito? Nakangiting sabi ni Manager Yuan kay Suyamo. Alam ng Diyos na dumudugo ang kanyang puso. Kinailangan niya talagang gumastos ng higit sa 1,000,000 para sa isang karumal-dumal na pagpipinta. Niloko niya talaga ang sarili niya. Gayunpaman, ngayon ay hindi niya magawang magkusa na umatras. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagpasimula ng labanang ito. Kung susuko muna siya, magiging katatawanan siya sa mata ng buong matataas na klase ng Qing Province bukas. Sa totoo lang, hindi siya maaaring manalo laban sa isang babae, at ito ay sa ilalim ng sitwasyon na siya unang na-provoke. Kaya naman, makagat lamang siya ng bala. Medyo nag-aalangan ang bid ni Manager Yuan. Kung hindi mo kayang bayaran, huwag kang magbid. Sinabi ni Suyamo, nagbibid ako ng 1,700,000. Marahang bumulalas ang maraming tao sa eksena. Mayroong maraming mga tao na kayang bayaran ang presyong ito. Gayunpaman, ang paggastos ng napakaraming pera upang makabili ng isang pagpipinta na halatang walang halaga, at walang masyadong tao sa eksena na handang gawin ito. Hindi ba sila tanga? Nagulat din si Huang Feng. Nilinaw na niya kay Suyamo, ngunit hindi niya inaasahan na magbibid pa rin ito ng ganoon kataas. Bukod dito, ang pagtaas ay mas mataas pa kaysa dati. Noong una ay gustong hikayatin siya ni Huang Feng, ngunit nang makita niya ang ekspresyon ni Suyamo at ang ekspresyon ni Manager Yuan, tila may naintindihan si Huang Feng. Sa kabilang banda, medyo nababalisa si Xi Mengjiao. Bagamat hindi niya gusto si Manager Yuan, ang pagkakita kay Sister Yamo na gumastos ng napakaraming pera para bilhin ang painting na ito ay nakaramdam siya ng pagkabalisa. Hindi kaya iisipin ng iba na isa siyang tanga sa sobrang pera. Gayunpaman, binigyan ni Suyamo si Xi Mengjiao ng nakakapanatag na tingin. Walang choice si Xi Mengjiao kundi ang kumalma. Kahit hindi niya alam kung ano ang nasa isip ni Ate Yamo, naniniwala pa rin siya sa sarili niyang Ate Yamo. Pula at puti ang mukha ni Manager Yuan. Totoong pinilit niyang sumigaw, ngunit halatang ayaw niyang makita ito ng iba, lalo na si Suyamo. Hindi niya maamin ang pagkatalo sa harap ni Suyamo. 2,000,000. Magbid ako ng 2,000,000. Hindi ko alam kung mayroon kang lakas ng loob na ipagpatuloy ang pagbid. Panipi, sa katunayan, pinag-isipan na ito ni Manager Yuan. Kung magpapatuloy si Suyamo sa pagbid, susuko siya. Ang kasalukuyang presyo ay higit na lumampas sa halaga ng pagpipinta. Sumuko man siya, hindi iisipin ng iba na siya ay mahirap. Sa halip, iisipin nila na siya ay napakatalino. Bukod dito, madali siyang makaahon sa gulo at gawing tanga si Suyamo. Bakit hindi? Gayunpaman, hindi nagtagal ang masayang kalooban ni Manager Yuan. Umiling si Suyamo at sinabi, ang Ginoo ay may kagandahang tumulong sa iba. Bagamat hindi ako gentleman, dahil gustong-gusto ni Manager Yuan ang pagpipinta na ito, kung magpapatuloy ako sa isang deadlock, hindi ko ba igagalang si Manager Yuan? Anong ibig mong sabihin? May kutob si Manager Yuan. Kabanata 235. Manager Yuan, hindi mo ba masasabi? What I mean is, I'm giving up on the offer. Wala akong lakas ng loob na gumastos ng 2,000,000 sa ganoong painting. Ang painting na ito ay kay Manager Yuan. Siyempre, pagkatapos mong bayaran ito. Nakangiting sabi ni Suyamo. Lahat ng naruroon ay natigilan noong una, pagkatapos ay humagalpak sa tawa. Hindi sila tanga. Hanggat iniisip nila ito ng kaunti, mauunawaan nila ang kahulugan ni Suyamo.
Hindi niya talaga gusto ang painting na ito. Pinaglalaroan niya si Manager Yuan, na sadyang nawalan siya ng pera. Natural na naiintindihan ni Manager Yuan. Nang maramdaman niya ang mga tingin ng mga tao sa paligid na nakatingin sa kanya, wala itong pinagkaiba sa pagtingin sa isang tanga. Biglang napuno ng galit ang puso niya. Noong una, gusto niyang ipakita ang kanyang lakas at lakas sa pananalapi, ngunit ngayon, sa mata ng iba, kinakatawan niya ang isang hanggal na may maraming pera. Gumagastos ng 2 milyon para bumili ng painting na hindi hihigit sa 7 o 800,000, ano siya kung hindi isang tanga? Bagamat labis ang panghihinayang ni Manager Yuan sa kanyang puso, sa harap ng napakaraming tao, hindi niya napalitan ang kanyang mga salita at sabihing hindi na siya magtabid. Ang presyo ngayon ay hindi binibilang. Kung talagang gagawin niya iyon, hindi lang niya sasaktan ang Jiaxing Auction House, kundi magiging biro din siya sa buong bilog, at ito ay isang biro na hinding-hindi maaalis. Sa makatuwid, kahit na kinasusuklaman niya si Suyamo hanggang mamatay sa kanyang puso, kailangan pa rin niyang ngumiti at sinabi kay Suyamo, "Maraming salamat, Pangulong Su." Manager Yuan, masyado kang magalang. Pare-pareho lang tayo ng negosyo, kaya dapat nating alagaan ang isa't isa, mahinang sabi ni Suyamo. Gayunpaman, ngayon, ang mga taong naroroon ay hindi nang ahas na tingnan si Suyamo. Hindi lang siya maganda, ngunit madali rin niyang niloko ang isang matandang soro tulad ni Manager Yuan. Kung may magmamaliw sa kanya sa hinaharap, tiyak na dahadaw sila. "Sister Yamo, you're so awesome. Tignan mo, iiyak na yan." Nakangiting sabi ni Exi Mengjiao. Halata namang maganda ang mood niya. Bagamat tiyak na masasaktan nito si Manager Yuan, magkaaway na sila, kaya hindi na mahalaga kung may isa pa. Gayunpaman, alam ni Huang Feng na talagang nagplano si Suyamo laban kay Manager Yuan. Huang Feng ay nahulaan na ito, ngunit hindi niya inaasahan na si Yumo ay aabot ng ganito para linlangan si Manager Yuan. Siyempre, bilang may-ari ng painting, si Huang Feng ay napakasaya. Kung mas mataas ang presyo, mas maraming kita ang kanyang makukuha. Pagkatapos noon, 3 beses nang nagtanong ang auctioneer at wala pa ring nagbid. Sa wakas, nahulog ang gavel upang kumpirmahin ang bid. Si Manager Yuan, na umaasang may magbibid muli, ay napangiti na lamang at tinanggap ang pagbati ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sa katunayan, karamihan sa mga tao ay malamang na pinagtatawanan siya sa kanilang mga puso. Nadama ni Manager Yuan na siya ay nabigo ng husto ngayon. Hindi lamang siya gumastos ng malaking halaga, kundi kinutya rin siya ng iba dahil sa pagiging tanga sa maraming pera. Wala nang mas nakakahiya pa dito. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang auction. Si Huang Feng ay nasa mabuting kalagayan at pinanood ang auction ng may nakaka-relax na kalooban. Bagamat ang pagpipinta ni Huang Feng ay naibenta sa halagang 2 milyong yuan, kitang-kita na ang mga susunod na item ay nabili sa mas mataas na presyo. Sa pagtatapos ng auction, si Tang Mazo ang nag-iisa sa 4 na nakakuha ng isang item. Ang 3 pa ay walang nakuhang anuman. Gayunpaman, dahil sa away ni Suyamo at Manager Yuan, walang nang ahas na maliitin siya kahit na hindi niya nakuha ang pagpipinta sa huli. Sa makatuwid, ang grupong ito ng mga tao ay nakakuha ng magandang gantimpala. Bagamat mukhang walang nakuha si Huang Feng, nasa mabuting kalagayan siya. Nang maglaon, tinanong din ni Suyamo si Huang Feng kung mayroon siyang nagustuhan. Sinabi ni Huang Feng na hindi, kaya hindi na nagtanong si Suyamo. "Gusto mo pa balikan ka namin?" Sa pasukan ng auction house, sinabi ni Suyamo kay Huang Feng. Nang marinig ni Exi Mengjiao ang tanong ni Suyamo, ang kanyang mukha ay napuno ng sama ng loob. Natural na walang ginawa si Huang Feng na makakainis sa kanya. "Hindi, sasakay ako ng taxi," sabi ni Huang Feng. "Sige." Hindi siya pinilit ni Suyamo. Pagtingin sa sasakyan ni Suyamo na papaalis, bumantong hininga si Huang Feng. Napakasarap magkaroon ng kotse. Bagamat sapat na ang perang kinita niya ngayon para makabili ng kotse, halatang may mas mahalagang gamit si Huang Feng para sa pera. Hindi pa rin umuwi si Huang Feng sa huli dahil nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang matalik na kaibigan, si Guo Liang. Nang dumating si Huang Feng sa bar, nalaman niyang hindi nag-iisa si Guo Liang sa pagkakataong ito. Nasa tabi niya ang kasintahan niyang si Zhou Ruolan. Mukhang masama ang pakiramdam ni Guo Liang at umiinom habang inaaliw siya ni Zhou Ruolan. "Anong mali?"
Umupo si Huang Feng sa tabi ng dalawa at nagtanong. Gayunpaman, mahina rin niyang nahulaan na dapat itong nauugnay sa kanyang trabaho. Pagkatapos ng lahat, 2 araw na ang nakalipas, kinausap pa rin siya ni Guo Liang tungkol sa trabaho. Huwag muna nating pag-usapan ang mga nakakainis na bagay na yan. Samahan mo akong uminom, sabi ni Guo Liang. Dati, kapag si Guo Liang o Huang Feng ay masama ang loob o nasa ilalim ng matinding pressure, tatawagan ang dalawa para uminom at mag-chat. Maglalasing sila at kinabukasan, babalik sila sa trabaho at muling mabubuhay. Unang uminom si Huang Feng kasama si Guo Liang, pagkatapos ay tumingin kay Zhou Ruolan. Tila, gusto niyang tanungin si Zhou Ruolan kung ano ang nangyari kay Liang. Hindi ito itinago ni Zhou Ruolan. Alam niya na napakaganda ng relasyon ni Guo Liang at Huang Feng. Sa pamamagitan ng paliwanag ni Zhou Ruolan, naunawaan din ni Huang Feng kung bakit siya bumalik. Sa katunayan, nagbitiw ngayon si Guo Liang. Bilang karagdagan sa kanyang pagbibitiw, nagbitiw din si Zhou Ruolan. Gayunpaman, ang pagbibitiw ay hindi ang handang gawin ng dalawa. Pagkatapos ng lahat, si Guo Liang ay na-promote kamakailan, at maganda pa rin ang kanyang kinabukasan. Gayunpaman, nagbitiw pa rin sila. Ang dahilan ay ang bagong boss na binanggit ni Guo Liang noong nakaraan. Ang boss na ito ay malaswa at mahilig manghipo sa mga babaeng empleyado. Ang magandang Zhou Ruolan ay natural na hindi makatakas sa kanyang paningin. Bagamat may babala mula kay Guo Liang noon, halatang hindi niya ito sineseryoso. Gusto pa rin niyang samandal sa gilid ni Zhou Ruolan kapag wala siyang magawa. Ngayon, ang mas masahol pa ay gusto niyang samantalahin si Zhou Ruolan. Agad siyang sinampal ni Zhou Ruolan. Hindi siya ang uri ng tao na maghahirap sa katahimikan. Tiyak na ayaw niyang mapagsamantalahan. Halatang hindi inaasahan ng amo ni Guo Liang na sasampalin siya ni Zhou Ruolan sa harap ng lahat, kaya medyo napahiya siya. Nagalit siya at gustong suntukin si Zhou Ruolan, ngunit pinigilan siya ni Guo Liang. Hindi siya pinigilan ni Guo Liang para makipagpayapaan, bagkus ay sampelan siya muli. Para sa taong ito na gustong samandal sa kanyang kasintahan at gustong samantalahin ang kanyang kasintahan ngayon, natural na hindi magiging magalang si Guo Liang. Siguradong hindi maliit ang lakas ng sampal niya. May isip ang sumunod na nangyari. Ang lalaking ito ay patuloy na sinampal sa mukha. Natural, hindi siya papayag na pakawalan ito. Hindi naging mahirap para sa mga taong may background na guluhin sina Guo Liang at Zhou Ruolan. Sa makatuwid, sina Guo Liang at Zhou Ruolan ay nagbitiw sa ilalim ng sitwasyong ito, parehong aktibo at pasibo. Kabanata 236. Naisip mo na ba kung ano ang gusto mong gawin sa hinaharap? Sabi ni Huang Feng. Noong narinig niya si Guo Liang na pinag-usapan ito noon, nagkaroon siya ng kutob na malamang na magbibitiw si Guo Liang, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kaga. Hindi pa, mabuti pang magpahinga sandali, sabi ni Guo Liang. Gayunpaman, alam din ni Huang Feng na ang puso ni Guo Liang ay tiyak na hindi nakaka-relax gaya ng ipinakita niya. Bagamat ang mga kondisyon ng kanyang pamilya ay mas mahusay kaysa sa kanyang sariling pamilya, ang antas ng mas mahusay ay limitado. Ngayon, ang trabaho ni Guo Liang ay nakuha ng kanyang pamilya ng may maraming pagsisikap. Bukod dito, si Guo Liang ay nasa relasyon pa rin ni Zhou Ruolan. Halatang imposible na pareho silang mawalan ng trabaho ng biglaan. Bukod dito, ayon sa dating intensyon ni Guo Liang, halatang gusto niyang magkaroon ng magandang relasyon kay Zhou Ruolan, kaya kailangan niya ng maraming pera. Ngayon na ang panahon para ipaglaban nilang dalawa ang kinabukasan. Sumulyap si Huang Feng kay Zhou Ruolan. Sigurado, may nakita siyang pag-aalala sa mukha nito. At the same time, medyo na-guilty din siya. Kung tutuusin, may kaugnayan din sa kanya ang pagkawala ng kanilang mga trabaho. Hindi man siya payag, kung tutuusin, may kaugnayan ito sa kanya. Nakaramdam siya ng kaunting guilty sa kanyang puso. Nang makita ang sitwasyon ng dalawa, biglang naalala ni Huang Feng na kumita siya ng 2 milyong yuan ngayong gabi. Kahit na ibawas niya ang komisyon sa auction house, mayroon pa ring mahigit 1 milyong yuan. Bukod dito, may natitira pa siyang pera matapos ibenta ang perlas sa gabi. Dapat sapat na ang perang naidagdag para makapagtayo siya ng isang maliit na pabrika. Noong panahong iyon, magandang ideya din na hilahin sina Guo Liang at Zhou Ruolan. Nagtulungan ang lahat para magsimula ng negosyo.
Bukod dito, lubos pa rin ang tiwala ni Huang Feng tungkol sa mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya sa storage box. Hindi dapat masama. Bagamat mayroon pa siyang recipe para sa white wine, hindi ganoon kadaling buksan ang merkado para sa white wine. Kaya naman, pinag-isipan ito ni Huang Feng at naramdaman pa rin niya na mas mabuting iset up muna ang kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya. Gayunpaman, hindi pa naaayos ang usapin. Hindi pa dumarating ang pera mula sa pagbebenta ng painting, kaya hindi gaanong nasabi ni Huang Feng si Guo Liang. Inaliw lamang niya ang mga ito sa pamamagitan ng ilang salita at pagkatapos ay sinamahan si Guo Liang na uminom. Hindi inakala ni Guo Liang na matutulungan siya ni Huang Feng. Kung tutuusin, alam pa rin niya ang tungkol sa sitwasyon ni Huang Feng. Tinawag niya si Huang Feng para lang ibuhos ang kanyang puso at maghanap ng ibang makakasama. Sa ganitong paraan, mas magiging komportable ang kanyang puso. Tama, narinig ko ang sinabi ni Mengan. Baka mag-resign din siya. Biglang sinabi ni Zhou Ruolan kay Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang puso, gusto niyang laging pantayan sina Huang Feng at Guo Mengan. Si Guo Mengan ay mas maganda kaysa kay Zhou Ruolan, kaya tiyak na haharas siya ng amo ni Guo Liang. Bukod dito, sa kumpanya, nagkaroon siya ng pinakamahusay na relasyon kina Guo Liang at Zhou Ruolan. Ngayong nagbitiw na ang kanyang dalawang matalik na kaibigan, natural na naisip niya. Gayunpaman, ang sitwasyon ng pamilya ni Guo Mengan ay hindi masyadong maganda, kaya nag-aatubili siyang talikuran ang magandang trabahong ito sa harap niya. Kaya naman nag-aalangan pa siya. Gayunpaman, nakatitiyak si Zhou Ruolan na malapit nang magbitiw si Guo Mengan, dahil hindi papayagan ng amo ni Guo Liang na umalis si Guo Mengan. Ang init ng ulo ni Guo Mengan ay medyo malambot, at nag-aatubili siyang talikuran ang trabahong ito. Gayunpaman, ayon sa pangunawa ni Zhou Ruolan sa kanya, tiyak na hindi niya tatanggapin ang ganitong uri ng hindi sinasabing tuntunin. Tumango si Huang Feng. Bagamat naramdaman niya na sina Guo Liang at Zhou Ruolan ay tila may ideya na makipagkasundo sa kanya at ni Guo Mengan, sila ni Guo Mengan ay ordinaryong magkaibigan pa rin. Kaya lang niyang gawin ang lahat bilang isang ordinaryong kaibigan. Nang bumalik si Huang Feng sa kanyang tirahan, wala siyang nakitang bago sa storage box. Gayunpaman, dahil ang pagpipinta ngayong gabi ay nagdala sa kanya ng higit sa 1,000,000 yuan, ang mood ni Huang Feng ay napakaganda pa rin. Napakataas pa rin ang kahusayan ng Jiaxing Auction House. Kinabukasan, nakatanggap si Huang Feng ng tawag mula kay Manager Wen ng Jiaxing Auction House ilang sandali lamang matapos siyang dumating sa opisina. Sinabi niya na ang pera ay nailipat at hiniling kay Huang Feng na suriin ito. Ang isip ni Huang Feng ay biglang wala sa trabaho. Humingi siya ng leave kay Su Yamo at umalis sa kumpanya. Pagkatapos suriin ang kanyang balanse sa ATM, biglang bumuti ang mood ni Huang Feng. Pagkatapos nito, hindi na nagdalawang isip si Huang Feng at direktang tinawag si Guo Liang. Grabe ang inom ng lalaking ito kagabi, at hindi maganda ang mood niya, kaya medyo lasing siya kagabi. Nang tawagan siya ni Huang Feng, kakabangon niya lang. Bakit mo ako pinatawag? Makalipas ang 20 minuto, nakipagkita si Guo Liang kay Huang Feng at nagtanong ng may pagdududa. Ikaw, bata, magiging dekadente ka ba? Nakatingin kay Guo Liang sa kanyang harapan, na medyo nawala ng gana, nagtanong si Huang Feng. Paano ito posible? Ako ba yung tipo ng tao na madaling talunin ng kahirapan? Hindi lang ako nakapagpahinga ng maayos kagabi. Maghahanap ako ng trabaho bukas. Hindi ako naniniwala na sa aking kakayahan, hindi ako makakahanap ng mas magandang trabaho kaysa dati. Kumpiyansa na sabi ni Guo Liang. Hindi nagduda si Huang Feng sa kakayahan ng batang ito. Kung hindi, hindi siya maa-promote ng ganoon kabilas ng walang background. Gayunpaman, ang pangkalahatang kapaligiran ay hindi masyadong maganda. Hindi ganoon kahirap maghanap ng magandang trabaho. Alam ito ni Huang Feng, at alam din ito ni Guo Liang. Gayunpaman, hindi siya maaaring maging dekadente. Ang pagpapahinga ng 1 o 2 araw ang pinakakaya niyang gawin. Nagkaroon siya ng kasintahan. Imposibleng hindi siya lumaban. Kahit mahirap, kailangan niyang magpumilit. That's good. Akala ko bata ka, tinamaan ka nitong maliit na atraso. Sinabi ni Huang Feng, gusto mo bang alagaan kita? Pumunta ka sa kumpanya mo para maging security guard. Sabi ni Guo Liang.
Hindi siya optimistiko sa karerang ito. Dati niyang pinayuhan si Huang Feng na magpalat ng trabaho. Paano niya nagawa ito? Hindi naman. Gusto mong sumama, pero ayaw kita. Tingnan mo ang iyong pangangatawan. Mas malala pa ito kaysa sa mga security guard sa kumpanya ko. Sabi ni Huang Feng sabay suntok. Hindi kumbinsido si Guo Liang. Ipapakita lang niya ang kanyang mga kalamnan kay Huang Feng. Gayunpaman, pinutol siya ni Huang Feng at sinabing, mayroon akong magandang proyekto dito. Kulang lang. Ako sa lakas ng tao. Kung handa kang sumama, maaari tayong lumaban ng magkasama. Magandang project. Anong project? Gusto mo bang magsimula ng iyong sariling negosyo? Sunod-sunod na tanong ni Guo Liang. Oo, sumang-ayon si Huang Feng. Mula nang malaman niya ang tungkol sa mahika ng storage box, pinag-iisipan na niya ito. Dati, wala siyang pera o project. Ngayong mayroon na siyang dalawa, natural na hindi siya handang magpatuloy sa paghihintay. Saan mo nakuha ang pera at proyekto? At alam mo ba kung gaano kahirap magsimula ng negosyo ngayon? Tanong ni Guo Liang. Tiyak na gusto niyang magsimula ng sarili niyang negosyo, ngunit mas mahirap magsimula ng negosyo kaysa maghanap ng trabaho. Alam niya ang sitwasyon ni Huang Feng. Ito ay mas masahol pa kaysa sa kanyang pamilya. Saan siya nakakuha ng pera para makapagsimula ng sariling negosyo? Kabanata 237. You don't have to worry about the money. Inihanda ko na, kahit hindi gaano, sapat na dapat para sa early stage. Sabi ni Huang Feng. Upang magsimula ng kanyang sariling negosyo, mayroon siyang kabuuang halos 2 milyon, na talagang hindi marami. Gayunpaman, nagustuhan lamang niya ang isang pabrika at ilang kagamitan sa mga unang yugto. Hindi niya kailangang mag-renovate ng anuman. Bukod dito, wala siyang gaanong pera, kaya nakapagtayo muna siya ng maliit na pabrika. Kung tungkol sa proyekto, ito na. Inilabas ni Huang Feng ang booklet tungkol sa sistema ng kagamitan sa paggamot ng sewage na nakuha niya. Kinuha ito ni Guo Liang nang may pagtataka at nalaman na ang mga salita sa loob ay nasa Ingles. Muli siyang lumingon kay Huang Feng. Ang kanyang Ingles ay palaging hindi mahusay. Natural na napakahirap basahin ang mga ganoong bagay. Alam din ito ni Huang Feng, at pagkatapos ay sinabi, ito ay isang detalyadong impormasyon sa disenyo tungkol sa sewage treatment equipment. Hindi ito nangangailangan ng kagamitan sa produksyon, at ang gastos ng produksyon ay hindi mataas. Sina Huang Feng at Guo Liang ay nag-usap tungkol sa mga pakinabang ng kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya ng detalyado. Talaga bang kasing ganda ng sinabi mo? Curious na tanong ni Guo Liang. Oo naman, sumang-ayon si Huang Feng. Naniwala pa rin siya sa storage box. Paano ka nakakuha ng ganito kagandang bagay? Kung totoo ang sinabi mo, ang bagay na ito ay walang alinlangan na isang kayamanan. Sinabi ni Guo Liang na ang bagay na ito ay may napakaraming pakinabang. Hanggat ito ay ginawa, hindi dapat maging malaking problema ang pagbebenta nito. Ang susi ay napakagandang bagay. Paano ito nakuha ni Huang Feng? Ito, hindi madaling sabihin for the time being, but there is absolutely no problem with the origin. Tsaka totoo naman yung sinabi ko. Ngayon tinatanong kita, gusto mo ba? Tanong ni Huang Feng. Medyo nag-aalangan ang mukha ni Guo Liang. Hindi naman kasi siya kagaya noong kakagraduate niya lang. Sa oras na iyon, marami siyang lakas at walang gaanong pressure. Magagawa niya ang lahat ng gusto niya at pumasok sa paaralan. Gayunpaman, ngayon ay marami na siyang dapat isipin. Hindi banggitin ang iba pang mga bagay, ang pagkakaroon lamang ng isang kasintahan ay ganap na naiiba. Hindi lang siya dapat maging responsable sa sarili niya, kailangan din niyang maging responsable sa girlfriend niya. Gayunpaman, ang pag-aalinlangan na ito ay tumagal lamang ng ilang segundo. Inangat niya ang kanyang ulo at tumingin kay Huang Feng. Gawin natin. Tama, magkapatid tayo. Ano ang hindi natin magagawa? Pagmamalaki ni Huang Feng. Maaaring may mga pagdududa si Guo Liang tungkol sa pamumuhunan na ito at ang kanyang isip ay hindi sapat na matatag. Gayunpaman, alam ni Huang Feng na ang posibilidad ng tagumpay ng pakikipagsapalaran na ito ay napakataas. Ang dahilan kung bakit niya pinatawag si Guo Liang kasama ay hindi lamang dahil sa siya ay walang trabaho ngayon, kundi dahil sa napakagandang relasyon nilang dalawa noong sila ay nasa unibersidad. Kahit na nakipag-away siya sa mga tagalabas, si Guo Liang ang nakatayo sa harapan niya.
Sa makatuwid, ngayong may pagkakataong kumita ng kayamanan, hindi nakalimutan ni Huang Feng ang kanyang dating kaibigan. Talagang mahusay ang determinasyon ni Guo Liang. Dahil napagpasyahan niyang magtrabaho kasama si Huang Feng, direktang kinuha niya ang lahat ng kanyang ipon at inilagay kay Huang Feng. Alam niya ang sitwasyon ni Huang Feng. Kahit na may pera siya ngayon, hindi ito magiging sobra. Bagamat walang gaanong pera si Guo Liang, mainam na magkaroon ng mas maraming pera. Ito ay napakamahal sa mga unang yugto ng pagnenegosyo. Hindi tumanggi si Huang Feng. Malaki ang tiwala niya sa proyektong ito. Natural, matatalo siya kay Guo Liang. Pagkatapos mag-invest ng pera ni Guo Liang, maaari rin niyang bigyan siya ng bahagi ng shares. Pareho silang action-oriented. Kapag nakapagdesisyon na sila, hindi na sila makapaghintay. Nagsimula silang maghanap ng angkop na pabrika. Kung nais nilang makahanap ng isang malaking pabrika, maaaring ito ay napakahirap. Kung tutuusin, maraming bagay ang kasangkot. Gayunpaman, ang dalawa ay malinaw na walang gaanong pera upang makahanap ng ganoong kalaking pabrika. Maaari lamang silang makahanap ng isang maliit na pabrika, na magiging mas madali. Dumating sila sa lugar ng industriya sa lungsod. Dumating ang dalawa sa industrial na lugar ng lungsod. Maraming pabrika at maliliit na pabrika dito. Sa nakalipas na 2 taon, ang pangkalahatang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa ay bumagal, at ang pisikal na industriya ay nagdusa ng pinakamalaking epekto. Kaya naman, maraming mga pabrika ang hindi makapagpatuloy sa pag-andar, lalo na yung mga maliliit na pabrika. Wala silang sapat na mga teknikal na reserba at pondo, kaya hindi nila masyadong matiis ang epekto. Dahil dito, maraming pabrika ang nagsara o nagrenta. Napakadali para sa dalawa na makahanap ng ganoong kaliit na pabrika, at medyo nasisilaw pa sila sa pagpili. Mukhang hindi ganoon kadali ang entrepreneurship. Nang maglibot-libot ang dalawa sa industrial na lugar, nakita nilang maraming pinto ng pabrika ang nakasabit na may mga karatula, na nagpapahiwatig na ang mga ito ay binibenta o inuupahan. Nang makita ang sitwasyong ito, ang puso ni Guo Liang ay medyo hindi sigurado. Naramdaman din ni Huang Feng ang pressure. Dati, naisip niya na hanggat maganda ang kanyang mga produkto, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa iba pang mga bagay. Gayunpaman, nang makita niya ang mga pabrikang ito na ibinebenta ngayon, alam niya kung gaano kalaki ang kompetisyon. Kung may kaunting pagkakamali, ang resulta ay pagsasara. Dahil dito, lalo pang hinangaan ni Huang Feng sina Suyamo at Xi Mengzhao, lalo na si Suyamo. Sa pananaw ni Huang Feng, si Suyamo ay halatang mas mahusay kaysa kay Xi Mengzhao sa mga tuntunin ng kakayahan. Magagawa ng dalawa na maabot ng Changzhou Group ang kasalukuyang sukat nito at maging kakaiba sa maraming negosyo. Kahit na ito ay dahil sa ilang background, ang kakayahan ng dalawa ay hindi maaaring maliitin. Pagkatapos noon, sunod-sunod na pumasok ang dalawa sa pagawaan para mag-obserba at makipag-ayos sa mga amo. Malugod na tinanggap ng mga amo na sabik na ibenta ang kanilang mga pabrika sa pagdating ng dalawa. Bagamat mukhang napakabata ng dalawa, walang nang ahas na maliitin sila. Dahil sa sigasig ng mga amo, naunawaan ng dalawa ang sitwasyon ng bawat pabrika ng detalyado, kasama na ang kanilang mga pabrika, empleyado, kagamitan, at iba pa. Nagkaroon ng konting pagkakaintindihan ang dalawa. Pagkatapos nito, pinagsama-sama ng dalawa ang nakuhang impormasyon, at ginawa ang pinal na pagpipilian. Ang dalawa sa kanila ay nag-inspeksyon sa ilang mga pabrika sa isang hilera. Kahit tanghalian, tinapay lang ang kinakain nila. Kapag nagkaroon sila ng ideya, ayaw na nilang mag-aksaya ng kahit 1 segundo. Kaya lang, nagmamadali silang dalawa na nag-inspeksyon sa mahigit 10 maliliit na pabrika sa isang araw. Ang mga pabrika na ito ay hindi masyadong malayo sa isa't isa. Kung hindi, hindi sila makakakita ng ganoon karami. Paano na? Nakapagdesisyon ka na ba? O ituloy bukas? Tanong ni Guo Liang kay Huang Feng. Bagamat nagtulungan silang dalawa na magsimula ng negosyo, kung tutuusin, si Huang Feng ang nagbayad ng mas malaki. Bukod dito, ang teknolohiya ay ibinigay din ni Huang Feng. Sa makatuwid, sinasadya ni Guo Liang ang kanyang sarili sa tamang posisyon. Ang lahat ay pinangunahan ni Huang Feng. Hindi na ako titingin bukas. After seeing so many today, I have a rough idea. This factory are similar. Even the price is not much different.
Uminom si Huang Feng ng isang subo ng tubig at sinabing, pumunta tayo sa pabrika ni Boss Lee. Ang kanilang pabrika ay gumawa din ng mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya noon. Bagamat ito ay medyo simple, ito ay may ilang pagkakatulad sa kung ano ang gusto nating gawin. Ang mga empleyado ay maaari ding matuto nito ng mas mabilis. Kabanata 238. Ang pabrika ni Boss Lee na binanggit ni Huang Feng ay isa ring pabrika na gumagawa ng mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya. Gayunpaman, dahil sa atrasadong teknolohiya at mga kondisyon ng produksyon ng krudo, ang kanilang maliit na pabrika ay makakagawa lamang ng ilang maliliit na kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya. Gayunpaman, dahil sa mga teknikal na kadahilanan, ang mga kagamitan na kanilang ginawa ay hindi masyadong mapagkumpetensya sa merkado, kaya ang mga benepisyo ay hindi maganda. Nagpumilit si Boss Lee sa loob ng 2 taon at sa wakas ay hindi na nakayanan pa. Ngayon, gusto niyang magbenta. Sinuri na ni Huang Feng ang mga kinakailangan para sa kagamitan sa produksyon sa kanyang booklet noon. Bagamat maliit lang ang pabrika ni Boss Lee at hindi masyadong advanced ang mga kagamitan, dapat ay matugunan pa rin ito ang kanyang mga pangangailangan sa produksyon. Hanggat binili ni Huang Feng ang pabrika at kagamitan, at pinapanatili ang mga empleyado, maaari pa nga niyang simulan ang produksyon sa maikling panahon. Ito rin ang puntong pinahahalagahan ni Huang Feng. Si Guo Liang ay walang anumang pagtutol sa mga salita ni Huang Feng. Sa katunayan, optimistic din siya sa pabrika na ito. Bukod dito, nakikita rin niyang nagmamadali ang amo na ibenta ito. Naniniwala siya na may puwang pa para sa negosasyon sa mga tuntunin ng presyo. Okay, dahil nakagawa ka na ng desisyon, pwede na natin siyang kausapin bukas, sabi ni Guo Liang. Tumango si Huang Feng. Ganun din ang ideya niya. Hanggat hindi pa nagagawa ang production materials ng kanyang sewage treatment equipment, tumpok pa rin ito ng walang kwentang puting papel. Sa pamamagitan lamang ng paggawa ng totoong bagay sa lalong madaling panahon maaaring maging pera ang tambak na papel. Kaya naman, humiling muli si Huang Feng ng live kinabukasan. Walang opinyon si Su Yamo, ngunit medyo hindi nasisiyahan si Xi Mengzhao. Bagamat sa panghihikayat ni Su Yamo, hindi niya gustong pahirapan si Huang Feng tulad ng dati. Gayunpaman, okay lang na humanap siya ng gagawin, kahit na hindi siya komportable. Gayunpaman, ngayon ay paulit-ulit na humiling si Huang Feng na umalis, na nagpalungkot sa kanya. Gayunpaman, pumayag na si Su Yamo, kaya hindi na siya nagsalita. Bagamat siya ang boss at si Su Yamo ay vice-presidente lamang, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hanggat ito ay isang bagay na napagpasyahan ni Su Yamo, hindi niya ito sasalungat. Kahit na hindi siya masaya sa usapin ni Huang Feng, hindi niya ito sasalungat. Sabi mo, kailan ka magre-resign? Hindi ka maaaring patuloy na humingi ng pahintulot, sabi ni Guo Liang kay Huang Feng habang nasa daan. Makikipag-ayos sila ngayon para bilhin ang pabrika. Pagkatapos noon, kailangan pa nilang mag-apply ng patent, mag-apply ng business license, at iba pa. Marami pa ring dapat gawin. Lamang kapag ang lahat ay nasa tamang landas, maaari silang makapagpahinga ng kaunti. Gayunpaman, kung ang negosyo ay napakahusay, kung gayon maaari silang maging mas abala. Sa makatuwid, ang patuloy na pagkawala ni Huang Feng ay malinaw na hindi isang pangmatagalang solusyon. Hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Kung kay Xi Mengzhou lang ang Tianji Group, si Huang Feng ay magbibitiw ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, mayroon ding Su Yamo sa loob nito. Si Su Yamo ay naging mabuti sa kanya noon, at sila ay magkaibigan. Maraming beses ding ipinahayag ni Su Yamo na ayaw niyang magbitiw siya. Iyon ang dahilan kung bakit nag-aalangan si Huang Feng. Pagdating nilang dalawa sa pabrika ni Boss Lee, naghihintay na sa kanila si Boss Lee na nakatanggap ng balita. Boss Huang at Boss Guo, welcome ulit. Magalang na sabi ni Boss Lee. Ang kanyang saloobin ay mas masigla kaysa kahapon. Pagkatapos ng lahat, nakita na ni Huang Feng at Guo Liang ang kanyang pabrika kahapon. Kung sila ay dumating muli ngayon, ang kahulugan ay malinaw. Interesado silang dalawa sa kanyang pabrika at gusto siyang makausap. Siyempre, masigasig ang kanyang saloobin. Sa katunayan, tama ang hula ni Guo Liang. Ang Boss Lee na ito ay talagang gustong ibenta ang pabrika sa kanyang mga kamay. 2 taon na ang nakalipas,
nakita rin niya ang business opportunity sa environmental management. Kung tutuusin, mas binibigyang pansin ng bansa ngayon ang kapaligiran. Sa makatuwid, nagtaas siya ng isang halaga ng pera at binili ang pabrika na ito. Bumili din siya ng 2 production lines na hindi masyadong atresado noong mga panahong iyon. Gusto niyang makakuha ng isang piraso ng malaking cake na ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hindi maliit ang kompetisyon sa industriyang ito. Bukod dito, ang mga teknikal na kinakailangan ay napakataas. Kung wala siyang dagdag na pera para i-upgrade ang production line, maaari lamang siyang maging atresado. Ang maaari niyang gawin ay ilang maliliit na kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya. Ang kahusayan ng mga kagamitang ito ay hindi mataas. Kaakibat ng kompetisyon mula sa ibang mga pabrika, napakababa ng kanyang kita. Sa mga nagdaang taon, paulit-ulit siyang natalo. Marami sa mga ginawang kagamitan ay hindi may benta. Kung magpapatuloy ito, hindi man lang niya kakayanin ang sahod ng mga manggagawa. Kaya naman, nagmamadali si Boss Lee na tanggalin ang pabrika. Pagkatapos niyang magkaroon ng halaga, mamumuhunan siya sa ibang mga proyekto. Para naman sa industriya ng sewage treatment, kung sino man ang handang gumawa nito ay magagawa ito. Anyway, hindi siya kailanman makikipag-ugnayan sa industriyang ito. Masyadong magalang si Boss Lee. Pagkatapos naming bumalik kagabi, pinag-isipan namin iyon at naramdaman namin na sinsero pa rin ang presyo ni Boss Lee. Kaya, gusto naming mag-usap muli ngayon. Hindi ko alam kung may konsesyon si Boss Lee tungkol sa presyo ng pabrika na ito. Sabi ni Huang Feng, hindi ko na may baba ang presyo. Hindi naman mataas ang presyo ko. Sa totoo lang, kung ayaw ko talagang magbenta, hindi ako magbibigay ng ganoon kababang presyo. Kung babaan ko ulit ang presyo, hindi ko na maibabalik pa ang kapital ko. Maingat na umiling si Boss Lee. Well, let's change the way. Kasama sa presyong binanggit ni Boss Lee kahapon ang mga kagamitang iyon. Ngayon ay ayaw na namin ng equipment. Itong pabrika lang ang gusto namin. Hindi ba dapat ibaba mo ang presyo? Sabi ni Huang Feng. Kung tutuusin, wala namang silbi sa amin yang mga kagamitan na yan. Pagkabili namin, kami na mismo ang mag-dispose. Sobrang gulo. Hindi alam ni Boss Lee kung para saan binili ni Huang Feng ang pabrika. Kung iba ito sa mga bagay na ginawa niya noon, kailangan niyang itapon ang mga kagamitang iyon. Mahirap sabihin kung magkano ang maaaring ibenta ng mga kagamitang iyon. Kung tutuusin, luma na sila at hindi advanced na kagamitan. Gayunpaman, kapag nakikitungo sa kanila, kakailanganin ng kaunting lakas at pera. Alam din ito ni Boss Lee. Hindi na binalak ni Boss Lee na magtrabaho sa industriyang ito. Nais din niyang kunin ang pera at umalis sa lalong madaling panahon. Sa makatuwid, ang kagamitan ay walang silbi sa kanya. Nang i-quote niya ang presyo kahapon, gusto rin niyang isama ang mga kagamitan. Gayunpaman, si Huang Feng at ang iba pa ay halatang gustong alisin ang pasanin na ito. Pagkatapos nilang bilhin ang pabrika, maaaring hindi nila magawa ang mga bagay na ito. Sa halip na mag-aksaya ng oras upang maalis ang mga ito, maaari na rin nilang alisin ang mga ito ngayon at makatipid ng pera. Ito ay sariling ideya ni Boss Lee. Dalawang boss, bagamat medyo luma na ang mga gamit ko, mabibili pa rin ito ng kaunting pera. Kung ayaw mo, ibenta mo. Hindi naman mataas ang presyong na-quote ko kahapon. Sabi ni Boss Lee. Kabanata 239. Hindi. Mariing umiling si Huang Feng. Dapat si Boss Lee mismo ang humarap dito. Itong pabrika lang ang kailangan natin. Hindi na natin kailangan ng mga manggagawang iyon. Lalong nagulat si Boss Lee. Kung ayaw ni Huang Feng sa mga manggagawang iyon, siya ang mananagot sa pagpapaalis sa kanila. Sa kasong ito, tiyak na kailangan niyang magbigay ng ilang kabayaran sa mga manggagawang iyon, na hindi isang maliit na halaga ng pera. Bukod dito, sa totoo lang, bagaman hindi na kaya ni Boss Lee, wala itong kinalaman sa mga manggagawang iyon. May kaya pa sila. Kung bigla silang sinibak ngayon, napakataas ng posibilidad ng gulo. Sa makatuwid, ayaw ni Boss Lee na kunin ang mainit na patatas na ito. President Huang, sa tingin ko ang presyong ito ay maaaring pag-usapan muli. Sa wakas ay gumawa ng konsesyon si Boss Lee. Nagkaproblema ang mga manggagawang iyon. Problema rin sa kanya ang mga kagamitang iyon, na ngayon ay hindi interesado rito. Hindi niya gusto ang gulo.
Nagkatinginan sina Huang Feng at Guo Liang, at may ngiti sa kanilang mga mata. Para sa mga kagamitan at bihasang manggagawa sa pabrika, natural na kailangan sila ni Huang Feng. Gayunpaman, para mabawasan ang presyo, sinabi iyon ni Huang Feng kay Boss Lee. Dati, natakot si Guo Liang na maabyutan ni Huang Feng ang kanyang sarili. Sa huli, talagang handang kunin ni Boss Lee ang mga kagamitan at tumulong para tanggalin ang mga empleyadong iyon. Gayunpaman, iginiit ni Huang Feng na gawin ito. Nakita niya rin na gustong umalis ng amo ng nagmamadali, kaya naglakas loob siyang gawin iyon. Siyempre, sugal din ito. Kung nanalo sila sa sugal, makakatipid sila ng maraming pera. Kung natalo sila sa sugal, wala na ang mga kagamitan at tao. Gayunpaman, kahit na natalo sila sa taya, si Huang Feng at ang iba pa ay walang talo. Sa karamihan, maaari lang nilang tanggapin ang dating presyo ni Boss Lee sa huli. Ito rin ang dahilan kung bakit pumayag si Guo Liang sa opinyong ito sa huli. Sa huli, napatunayan ng mga katotohanan na tama ang sugal ni Huang Feng. Sa presyo, kumpara kahapon, bumaba ito ng humigit kumulang 100,000. Ayon sa kasunduan ng dalawang panig, ang mga kagamitan at ang mga empleyado sa pabrika ay pinangangasiwaan ni Huang Feng. Wala itong kinalaman kay Boss Lee. Matapos pirmahan ng magkabilang panig ang kontrata, nakahinga ng maluwag ang magkabilang panig. Bagamat ibinaba ni Boss Lee ang presyo ngayon, matagumpay niyang naalis ang pasanin. Bukod dito, maaari pa rin siyang masira at kumita ng kaunti. Si Huang Feng at ang iba pa ay mas nasiyahan. Hindi lamang nakuha nila ang pabrika sa medyo mababang presyo, ngunit nakatipid din sila ng pera para makabili ng kagamitan. Hindi na nila kailangang mag-abala na kumuha ng mas maraming empleyado. Lahat, may sasabihin ako. Matapos mapirmahan ang kontrata, kinuha ni G. Lee sina Huang Feng at Guo Liang upang tipunin ang lahat ng manggagawa at sinabi sa karamihan. Ngayon ko lang nabenta itong pabrika sa dalawang amo. Ibig sabihin, hindi na akin ang lugar na ito. Pag-aari itong dalawang amo, sila ang mga bago mong amo. Malakas na sabi ni Boss Lee. Walang depresyon sa tono niya. Medyo natuwa pa siya. Boss, ano ang dapat nating gawin? Oo, ano ang dapat nating gawin? Biglang pinag-usapan ito ng mga empleyado sa ibaba. Wala silang pakialam kung sino ang amo ng pabrika na ito. Inisip lamang nila kung maaapektuhan ang kanilang mga trabaho at sahod at kung sila ay tatanggalin. Ang dahilan kung bakit nag-aalala ang lahat ay malamang na matanggal sila sa trabaho dahil hindi nila alam kung ano ang gustong gawin ng bagong amo sa pabrika na ito. Gayunpaman, malamang na ito ay walang kaugnayan sa kanilang mga nakaraang trabaho. Sa kasong iyon, hindi sila kwalipikadong magpatuloy sa pagtatrabaho dito. Ang bagong boss ay tiyak na magre-recruit ng isang grupo ng iba pang mga skilled worker. Ngayon, maraming estudyante sa kolehiyo ang hindi madaling makahanap ng trabaho, lalo pa ang mga ordinaryong manggagawang tulad nila. Tiyak na mas mahirap, kaya hindi nila maiwasang mag-alala. Lahat, manahimik. Makakatiyak ka na mapapanatili ng pabrika ang status quo. Hindi ako magpapatalsak sa sinuman sa inyo. Sa oras na ito, tumayo si Huang Feng at sinabi. Bagamat nagreklamo si Boss Lee na pinutol siya ni Huang Feng, ngayon ay kay Huang Feng na ang pabrika, kaya wala siyang masabi. Gayunpaman, iyon ay pansamantala. Tumingin si Huang Feng sa mga tahimik na tao sa ibaba at sinabing, kung malalaman ko kung sino ang tamad o makakasira sa interes ng pabrika, tatanggalin ko rin siya. Bagamat may babala si Huang Feng, talagang gamaan ang loob ng mga tao sa ibaba. Sa ganitong paraan, hindi sila tatanggalin ng bagong amo, at hindi sila gagawa ng mga bagay na makakasira sa interes ng pabrika, kaya hindi na kailangang mag-alala. Siyempre, kung maganda ang kita ng pabrika, dagdagan din kita. Kung tutuusin, lalawak talaga ang pabrika natin in the future. Itinuturing din kayong mga veterano sa ilalim ko. Hanggat nagsusumikap ka, hindi kita pakikitunguhan ng masama. Bigyan ng isang carrot para sa isang stick. Ginawa ito ni Huang Feng upang hikayatin ang lahat na magkaroon ng higit na sigla at motibasyon para sa trabaho. Oo naman, pagkatapos makinig sa mga salita ni Huang Feng, ang mga ekspresyon ng lahat ay medyo nasasabik. Kahit na hindi nila alam kung igagalang ni Huang Feng ang kanyang mga salita, mayroon ding pag-asa, tama ba? Karamihan sa kanila ay napakasimple. Kung hindi binanggit ni Huang Feng ang usapin ng pagtaas ng sweldo, magtatrabaho sila ng husto.
Ngayon sa pangakong ito mula kay Huang Feng, natural na mas masaya sila. Nang makitang naging matatag na ang emosyon ng mga empleyado sa ibaba, gumaan din si Huang Feng. Sa handover na ito, natakot din siya na may ilang hindi matatag na emosyon na mangyari sa mga empleyadong ito. Kung ganoon, hindi maganda para sa kanila na kunin ang pabrika ng maayos. Buti na lang at hindi nangyari ang ganitong sitwasyon. Pagkatapos nito, sina Huang Feng at Boss Lee ay dumaan sa mga pamamaraan, at inilipat niya ang pera sa kabilang partido. Bagamat ngayon ay, nakipagtawaran siya ng 100,000 yuan, gumastos pa rin si Huang Feng ng 1.5 milyong yuan para bilhin ang pabrika na ito, na kumukonsumo ng karamihan sa kanyang mga naipon. Bagamat ginamit din ni Guo Liang ang sarili niyang ipon para suportahan si Huang Feng, wala siyang masyadong ipon, kaya wala itong masyadong epekto. Ang magandang balita ay hindi nila kailangan ng pera sa ngayon. Ngayon ay mayroon na silang pabrika, kagamitan, at manggagawa. Kung tungkol sa mga hilaw na materyales para sa paggawa ng mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya, mayroon ding ilan dito. Ayaw pa nga ni Boss Lee ng mga kagamitan, kaya bakit niya aalalahanan ang mga hilaw na materyales na ito na hindi alam kung magkano ang halaga ng mga ito. Sa makatuwid, maaaring ganap na simulan ni Huang Feng ang produksyon. Hinayaan ni Huang Feng si Guo Liang na pumunta sa departamento ng gobyerno upang kumpletuhin ang mga pamamaraan, at nanatili siya upang hanapin ang master sa pabrika upang talakayin ang produksyon ng mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya. Ang pabrika na ito, kung tutuusin, ay hindi malaki. Ang buong pabrika ay nagdagdag ng higit sa 20 tao. Ang master dito ay pinangalan ng He. Siya ang direktor ng workshop at ang teknikal na supervisor. Ang mga problemang nakatagpo sa paggawa ng mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya ay nalutas niya. Kabanata 240. Master He, tingnan mo ang mga bagay sa loob. Magagawa ba natin ito sa kasalukuyang kagamitan at antas ng mga manggagawa sa ating pabrika? Ibinigay ni Huang Feng ang booklet kay Master He at sinabi, bagamat nagkaroon siya ng magaspang na hula noon, hindi dapat magkaroon ng problema. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, hindi siya isang propesyonal sa lugar na ito, at hindi niya ito magagarantiyahan. Kaya naman, kailangan pa niya itong intindihin pa. Boss, tawagin mo na lang akong Old He. Nang kinuha ni Master He ang booklet sa kamay ni Huang Feng, medyo nanginginig niyang sinabi. Master, naramdaman niya na pinahahalagahan at iginagalang siya ni Huang Feng. Ito ay isang bagay na hindi niya naramdaman kay Boss Lee noon. Bagamat siya ang master dito noon, hindi gaanong nagpakita ng respeto si Boss Lee sa kanya. Kadalasan, tatawagan siya ni Boss Lee sa kanyang pangalan o tinatawag siyang Old He. Minsan, kapag may problemang hindi malutas, pinapagalitan siya ni Boss Lee. Si Boss Lee ay hindi magbibigay sa kanya ng kahit kititing na mukha. Ngayong may bagong boss, si Master He ay nag-aalalagayan ng ibang ordinaryong empleyado. Hindi niya alam kung anong klaseng tao ang bagong amo at kung siya ay tatanggalin. Nasa 40 na siya, halos 50 taong gulang. Siya lang ang nakakaalam ng craft na ito. Kung gusto niyang pumunta sa ibang pabrika para maghanap ng trabaho, hindi ito magiging ganoon kadali. Bukod dito, kahit na makahanap siya ng trabaho, ang paggamot ay maaaring hindi kasing ganda ng ngayon. Gayunpaman, ngayon ay tila nabigyan siya ng magandang pakiramdam ng bagong amo. Matapos kunin ni Master ang booklet, tiningnan niya ito. Nang makita niya ang simula, medyo natuwa siya at medyo nag-aalala. Siya ay masaya dahil ang booklet na ito ay nagtala ng isang panimula sa paggawa ng mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya, at siya ay pinakamahusay sa ito. Kung ang pabrika ay gumagawa pa rin ng mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya sa hinaharap, kung gayon ang kanyang trabaho ay walang alinlangan na magiging mas matatag, at hindi siya dapat mag-alala ng labis tungkol sa pagtanggal sa trabaho. Kung ang pabrika ay gumawa ng iba pang mga bagay, maaari lamang siyang matuto. Kung hindi siya matututo, hindi niya akalain na ang bagong amo ay magtatago ng isang walang kwentang tao. Nag-aalala siya dahil ang pabrika ay gumagawa noon ng mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya. Natural, pamilyar siya sa palengke sa lugar na ito. Sa nakalipas na 2 taon, ang industriyang ito ay hindi masyadong maunlad. Mahusay din ang kompetisyon, at patuloy na bumababa ang kita.
Nag-aalala siyang baka sumunod ang bagong amo sa yapak ni Boss Lee. Sa pagkakataong iyon, ang pabrika ay hindi makatakas sa posibilidad na maibentang muli, at hindi malinaw kung pananatilihin sila ng bagong amo. Gayunpaman, anuman ang iniisip niya sa kanyang puso, dahil gusto siya ng kanyang amo na manood, kailangan niyang manood. Makalipas ang mga 20 minuto, natapos ni Master He ang pagbabasa ng booklet. Siyempre, hindi niya ito binasa ng mabuti sa panahong ito, ngunit halos binasa niya ito. May kakayahan pa rin siya sa aspetong ito, kaya mayroon na siyang sariling paghuhusga. Boss, bagamat itong sewage treatment equipment ay iba sa ginagawa natin ngayon, at mas komplikado ang proseso, kaya pa rin natin itong i-produce. Kailangan lang nating i-upgrade ang existing production line, at walang problema ang ating mga manggagawa sa pag-produce nitong equipment, Master He said. Pareho silang kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya, ngunit tiyak na may pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Sa makatuwid, ito ay maliwanag na i-upgrade ang linya ng produksyon. Master He, maaari mo bang kumpletuhin ang pag-upgrade ng linya ng produksyon? Tanong ni Huang Feng. Pwede kong subukan. Master siya ay talagang may tiwala, ngunit hindi siya nang ahas na tanggapin ang lahat. Kung nagkaroon ng gap sa huli, hindi magandang mag-iwan ng masamang impresyon sa amo na mahilig siyang magsalita ng malaki. Oo naman, maaari mong sabihin sa akin kung mayroon kang anumang mga kahilingan, diretsyong sabi ni Huang Feng. Bagamat medyo naiiba ito sa naisip niya noon, naiintindihan naman ito. Buti na lang at may dala pa siyang pera ngayon kaya sapat na. Matapos ayusin si Master He na maging responsable para sa pag-upgrade ng linya ng produksyon, hiniling niya sa mga manggagawa na magsagawa ng masusing paglilinis at suriin kung may mga panganib sa kaligtasan. Hindi siya nang ahas na magkaroon ng kahit kaunting kawalang ingat sa bagay na ito. Sa sandaling magkaroon ng aksidente na nagdulot ng mga casualty, tiyak na hindi ito magandang balita para sa kanya at sa mga manggagawa. Pagkatapos noon, hindi na bumalik si Guo Liang hanggang sa gabi, at pagkatapos ay sabay silang umalis. Kailangan ko pang pumasok sa trabaho bukas, kaya mahihirapan ka para ipagpatuloy ang pagpapatakbo ng mga papeles, lalo na ang patent. Kailangan mong tapusin ito ng mabilis, kahit na ito ay nagkakahalaga ng pera. Sa tingin ko ay hindi mo ito kakayanin ng mag-isa. Maaari mong hilingin sa iyong kasintahan na lumapit at tumulong, sabi ni Huang Feng kay Guo Liang habang pabalik. Okay, anyway, wala siyang gagawin sa bahay. I'll ask her to come over tomorrow, sabi ni Guo Liang. Sa katunayan, gusto ni Guo Liang na hilingin kay Zhou Ruolan na pumunta noon, ngunit nahihiya siyang sabihin ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay medyo pinaghihinalaan ng nepotismo. Ngayong si Huang Feng ang nagkusa na sabihin ito, natural na hindi siya tatanggi. Kasabay nito, mas nagpapasalamat siya kay Huang Feng sa kanyang puso. Kung ganito, tayong dalawa ang magtatrabaho sa'yo in the future, haha. Bagamat si Guo Liang ay tumakbo sa labas ng isang buong araw ngayon, siya ay abala sa kanyang sariling negosyo kung tutuusin. Bagamat nakaramdam siya ng pagod, puno siya ng sigla. Anong pinagsasabi mo? This is our business. You are working for yourself. This factory is both of us. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Hindi niya gustong samantalahin si Guo Liang sa bagay na ito. Ang hinaharap na kita ng pabrika na ito ay magiging bahagi ni Guo Liang. Kung talagang naging superior at subordinate na relasyon ang dalawa, tinatayang hindi na sila maaaring maging magkaibigan. Kahit na hindi sabihin ni Guo Liang, hindi siya komportable sa kanyang puso. Ito rin ang dahilan kung bakit tinanggap ni Huang Feng ang pamumuhunan ni Guo Liang noon. Nang marinig ni Guo Liang na sinabi ito ni Huang Feng, natural na mas masaya ang kanyang puso. Alam niyang hindi siya sasamantalahin ni Huang Feng. Mula ngayon, nagkaroon na rin siya ng sariling negosyo. Mas motivated siya kaysa dati nang pumasok siya sa trabaho. Pagkatapos noon, naghiwalay ang dalawa at bumalik sa kani-kanilang mga tahanan. Bakit late ka bumalik? Nang bumalik si Guo Liang sa kanyang tirahan, ang kanyang kasintahan na si Zhou Ruolan, ay malapit nang matapos sa pagluluto. Nang makitang bumalik si Guo Liang, casual niyang tinanong. Natural, ito ay tungkol sa trabaho. Humiga si Guo Liang sa sofa at sinabi habang nagpapahinga. Pagod na pagod siya pagkatapos ng isang abalang araw. Trabaho, naghanap ka ng trabaho ngayon.
Di ba sabi mo magpapahinga ka muna saglit? Late ka na bumalik kahapon. Nagpunta ka rin ba para maghanap ng trabaho? Lumapit si Joe Roland sa tabi ni Guo Liang at sinabi. Nang makita ang pagod na mukha ni Guo Liang, naisip niyang pagod na ito dahil sabik na itong makahanap ng trabaho. Mabilis niyang sinabi na may pag-aalala, huwag kang mag-alala tungkol sa trabaho. Maaari mong hanapin ito ng dahan-dahan. Walang pumilit sa iyo, walang pumipilit sa akin, ngunit hindi ko kayang hayaan na ikaw at ako ay tumira sa inuupahang bahay na ito sa lahat ng oras, sabi ni Guo Liang. Umalis ka, sinong nakatira sa iyo? Dinuraan siya ni Joe Roland at sinabing. Sa katunayan, bagamat si Joe Roland ay nasa tirahan na ngayon ni Guo Liang, sa katunayan, ang dalawa ay hindi nagsasama. Si Guo Liang, ang batang ito, ang interesado sa kanya. Matapos magtanong tungkol sa kanyang tirahan, umupo siya ng isang bahay malapit sa kanyang tirahan. Ngayon, hindi magkasama ang dalawa, ngunit madalas kumain ng magkasama.